Mayong hapon sa tanan. Sa mata sa matag usangan niya karon bisan sa atong bisita. Magulang ni Jojo taga Bohol da ini. Mayo kay ni siya mo jamo. Usa mga bulanon. Malingaw man tang na may rondalya na mga karon sa Facebook nga bulanon. Malingaw biya ko paminaw. So salamat nga ni tay mga bisita bisan katong kauban ni Helen. Salamat nga niya sila uban ka nato nining kahaponon. Amahan na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat kayo nga nining kahaponon. Ania kami Ginoo. Wala kami laing tinguha gawas nga simbahon ka namo sa espiritu kamaturan ug dako kay ni namo nga pribileyo man tungod kay kami tao nga makasasala nga imong gitagaag kaluwasan ug ikaw Dios nga labing gamhanan in the entire universe. Amahan, salamat sa among Sunday School, nga ang among itagaan mo wisdom, ang among Sunday School teacher. Salamat sa among pianist, bisan sa among streaming, ani atong mensahe. O akong salamatan ikaw, amahan, bisan Ginoo ang awit, manindot nga awit sa choir, nga nandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Mahal naman langit noon, akong ipangamuyo, kini imong ulipon nga walay kahibalo, taga isusulti. Akong ipangamuyo, amahan nga ikaw lamang Ginoo ang mapatiliwala karon pinagis balang espiritu. Abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. Tabuni kami amahan sa bililhon ni mong dugo, niring kahaponon. Amahan naman langit noon, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, likod ta. Nagpadayon ang atong Bible study, nagpadayon gihapon every Saturday. So pagkahapon dito mi sa Boulevard, naga-distribute food mig trucks. Kauban mi nilang si Jed Mega Drive, si Kuyog namo si Jok, dahil si Ching, dayon si Jik mo'y among koyo gahapon. Pero nagtalisik, igo lang may nga mo tagbo sa mga tao ba, o gawas sa sakyanan, then panghatag, di balik po sa sakyanan. Yun ala ang among mga gahimo gahapon. So, mauna ang atong activity atong Sabado, o kini atong mensahe, the setting of biblical worship. Actually, part 2 nini siya, ang part 1 ani niya siya atong Sunday before anniversary. Mao niya ang part 1 ani niya siya. Siguro ning agi naman ng isa ka Domingo, gusto lang nako i-refresh ang inyong memory. So ato lang gyapon ning ihatag ang mensahe atong part 1. So kanini siya karon part 2 ni mao ni ang part 1. Part 1, ang point na to atong part 1, ang point 1 is worship source. Ang tinubdan sa pagsimba. Bahin man ang atong mensahe gud, bahin man sa pagsimba kay siguro nakamatikod na mga karon nga ang pagsimba sa mga ubang kasimbahanan dili nung puntanan magsigil kanta, sige kanta, magwali lang mga 30 minutes. Dayon, si kanta na po na, actually, ang tirada na is kasing-kasing sa mga nagsimba. Pag human sige kanta, soft na kayo mong kasing-kasing, dayon mag-offering, na ilang gihimo, na siya. So, soft naman kayo mong kasing-kasing, muna nga ang uban, magbagulbol, pag human, nga hantod ilang pursiras na hatag nga Hinoon. So ingon ang mga nagsimba karon, meaning ang kasimba ilang gi-exalt ang ilang kaugalingon. Nga unta ang mapataas mauman unta ang Ginoo ko mag-worship. So mao ni ang atong point 1 niadtong Domingo worship source. So Abraham's worship nga atong nabasa in these verses gibase gyud ni sa klaro nga kayo nga pulong si Ginoo
Tungod kay ingon ito ang verse 1 nga atong gibasa, God said unto him. God said unto him. Sa verse 2, ingon ito, and he said, and he said. So, ang tinuod gyud nga worship, true worship, is always guided by the Word of God. Ang tinuod nga pagsimba, giyahan gyud na sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao ni Asya. So, ang tinuod nga pagsimba kanunay gud ng response to revelation sa unsay gipadayag sa pulong sa Ginoo. Mao na nga kanang true worship is always a matter of faith. Ingon ang pulong sa Dios, ingon si Paul, faith cometh by hearing, and the hearing the word of God. So mao na ang source gud ni gikan sa pulong sa Dios. Number 2, worship submission. Worship submission mao na ang point number 2. As soon as Abraham hears the command of God, natong panahon nga nadungog yun ni Abraham ang mando sa Ginoo, wala gyud siya nagdumili. There is no hesitation. He responds in faith. Ning tubag siya pinagis pagtuo o gitugyan niya iyang kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Ato nabasa ganiha, ingon dito, he rose up early in the morning. Na bangon dahil siya sayos kabuntagon. Diyan ato nabasa, he saddled his donkey. Iya dahil gibutang ang mga monton sa iyang donkey. Then gibutang dito, talk two of his young men with him. So doon na yung mga sakop niya, duha ka tao, daghan masiro sa sakop, pero kuha niya duha ka young men nga maoy mo kuyog niya. Then paghuman dito, ikuha po niya si Isaac. Gikuha niya si Isaac, dayon paghuman, iyang gibugha tong kahoy, he carved the wood for the burnt offering, gibugha niyang kahoy para sa burnt offering, then ning lakaw siya, then ning lakaw siya paingon adtong lugar diin maoy gisulti sa Ginoo nga diha ka mag-sacrifice, mag-worship. Una siya. So, that kind of faith is an essential component of biblical worship. Mao gyud na ang kinahanglanon nga component sa biblical worship. Mao na nga even the smallest act of obedience to the word of God is a form of worship kung kana naa gikan gyud na sa imong kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing. So, number 3 is worship sacrifice. Mao na atong point number 3. Worship sacrifice. So, ang pag-worship, pagsimba ni Abraham, dili gyud to murag ingnon tag dili bitaw to, dili to barato. Dili barato to ang iyahang pagsimba. Kay ang pagsimba ni Abraham mo cost him his precious son. Kato sa Isaac. Kay iya gutong sunugon ko to. So atong inotis na to ang how God approaches Abraham in verse 2. Ito atong ibasa. Ingon dito, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest. Mo na giingon dito sa verse 2. So ang iyang i-sacrifice, iyahang bugtong anak niya ni Sarah, anak sa pagkatigulang natural, gihigugma gud to niya tong bataa si Isaac, Asaak. Pero maoy mando sa Ginoo nga maunay sunuga, maunay i-sacrifice para nako. So, makaingon ta nga real worship is always costly.
costly yun yung real worship. Si David, naibalo ani kay ingon man siya sa 2 Samuel 24:24, ingon siya, neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which do cost me nothing. Natong panahon nga niadto si Jesus Christ dito sa panimalay ni Mary Magdalene, ang gihimo ni Mary Magdalene, gibuak niya ang iyahang pinakamahal kaayong pahumot, iyahang gidihog dito ni Jesus Christ. Gikan siguro to sa abot na laway abon sa una, wala siguro abon, wala siguro. Gidihog ng Jesus Christ, ingon si Judas nga dili na lang unta ni baligya na lang unta na kay mahal kay na siya. So mao na costly gyud kayo, costly kay itong gihimo ni Mary Magdalene alang ni Jesus Christ pag worship niya. Doon ay mga wise men, kung ato lang tan-awon karon sa mapa, gikan na itong mga wise men sa Iran, nagsubay sila sa bituon, nangita sila sa asan gianak si Jesus Christ. Naabot sila dito sa Israel, naabot sila sa Bethlehem, dito nakita nilang bata, si Jesus Christ, dito na sa balay. So, pag-abot dito, gitagaan nila gold, myrrh, and frankincense. Ang ilang gihatag dito, pag-worship nila itong bata. Muna sa nga, ang worship sacrifice, dili na siya, costly good na siya ang pagsimba. Okay, so mauna itong part 1 atong Sunday before anniversary. Ito mensahe karon number 4, mauna ning worship separation. Worship separation. Ano yun? Okay. When this small band of pilgrims arrived at the place, katong kaning small bands of pilgrims, kato silang si Abraham, si Isaac, katong two young men, wa mo nibutang ngalan diri, two young men, mo ning small band of pilgrims. Pag abot nila atong lugar nga gipadayag sa Ginoo ngadtong Abraham, a separation took place. Naay separation nga nahitabo. He said, verse 5, kanang verse 5 o kamoy basaan ang verse 5 nasa screen. Ready, read. Oh, thank you. Mauna siya, nagkuyog man ni sila. Gikan dito sa ilahang lugar nilang Abraham. Then nalakaw sila, kuyog sila. Pagkabot sa verse 5, ingon nito, unto this young men, katong duha nga yang kuyog, abide ye here, dinhi lang sa mo, uban aning as, and I, and the lad, si Abraham o si Isaac, mo will go yonder, mato dito, and worship, and come again to you. Kanini imong masabtan ni bersikulo haba ang faith ni Abraham. Kay ingon ang Ginoo, i-sacrifice ng imong ihalad ng imo ang anak si Isaac, ihalad na. Kanang halad kani adto sunugon. So kani si Abraham niingon man siya, will go yonder, and the lad will go yonder and worship and come again to you. Sa ato pa, sa iyang pagtuo, bisag i-sacrifice niya dito, iyang sunugon tong iyang anak si Isaac, nag-ingon siya nga, mubalik ako din gyapon uban atong Isaac. Mo nang atong masabtan na niya siya ba? Now, so, there was a separation took place. Taliwala ni Abraham o si Isaac o katong duha ka young men. So, kaning katong duha ka young men were not part of the worship experience. Dili to sila. They were not part of the worship experience. They would have basig sila makababag hinuon ni Abraham sa paghimo unsay himuon niya
ngadto sa Ginoo anang panahon na basig unsa kay daghan bang mahitabo niya. Daghan mahitabo na. Therefore, they had to be left behind. Gibiyaan gyud sila wala gyud sa dala ni Abraham dito sa lugar nga diin siya pasimbahon sa Ginoo. So the only two elements allowed in the place of worship was Abraham and the treasure of his heart, mao si Isaac. Gitawag to og treasure of his heart kay anak to sa pagkatigulang nila. Mao na gyud to ang ilang anak. So there is a lesson here for the person who would worship God today. Doon ay leksyon ani niadto sa mga katawhan nga nagsimba sa Ginoo karon. Nahibalo man ta nga there are many things in life that would hinder our worship. Daghan kaayong mga butang sa atong kinabuhi nga mo'y makababag sa atong pagsimba sa Ginoo. Parehas atong mga two young men nga kauban ni Abraham. Things like kana bang mo-intrude sa atong kaugalingon. Things would intrude themselves into our worship that have no business being there. Na ay mga tao nga musulo din mo istorbo nato nga wala gyud unta sila angay nga dili unta angay sila makaistorbo nato. So nini mga butang nga we must say to those things, nato, abide ye here while I go yonder and worship. Sultihan na sila. Okay, so kani akong isulti, you can follow in the screen. We are all aware of the things that compete for our attention when we seek to worship the Lord. So, nahibalo man tayo daghang mga butang nga murag mokupitin sa nato ba tatong attention kung mo simba ta si Ginoo. So, all the things that would hinder us, ang talang butang nga makababag nato sama ng problema sa atong flesh, problema sa atong unod. Kaning problema sa atong unod, kita nga save, kung save ka, ganahan ka masimba. Pero kaning atong unod, mingon sa, ayaw lang simba, daghang labhunon dito. Ayaw lang simba, kay naapay mga appointment dito, naapay mga atong buluhaton. Muna kanang mga problems of the flesh na ay mga nasa atong hunahuna. Mao na mga mubabag sa atong pagsimba. Kanang mga butang naa sa atong mga hunahuna, kaning mga butang sa kalibutan o uban pa. Now, kining tanang mga butang kaning problems of the flesh, kaning mga nasa itong unang-unang makababag sa itong pagsimba o kaning mga manghitabo sa kalibutan, kung mahimo ato ning walaon kung mangita sa Ginoo kung musimba ta sa Ginoo. Anything nga makababag sa atong unahuna gikan sa atong pagsimba sa atong Dios, babag na siya sa tinuod nga biblical worship. Naay atong mabasa ni Paul, gisulat ni Paul dere, kung magsimba ta, Hebrews 10:21 to 22. 21, kamay basa anang 21. Ready, read. Verse 22, go. Okay, sa 21, ingon diha nga, we have a high priest. Ako nang gipula diha, kaya makita diha. Kung magsimba ta, na din ang atong high priest, atong Ginoo. So, abi nimo kanang magsimba ta nga naa diha ang high priest, na diha ang Ginoo, iwan ang pulong sa Dios, duha o tulo maghisgot sa akong pulong na kostali, wala. That is a privilege of God's grace. Privilege na nato sa grasya sa Ginoo. Since
Since that is a privilege, we have also a responsibility. So, kanang naa din sa ato ang high priest atong pagsimba, privilege to God's grace. Since we have been given that privilege, gitagaan tani nga privilege, we have also the responsibility. Do not take responsibility. Unsa may, yayon deres pulong sa Dios, we are to draw near with a true heart. Muna gi atong gibasa dire sa verse dito. Let us draw near with a true heart. Now, this is a call to approach the Lord with a heart that is focused wholly on Him. Yung lang pagsimba. Anything that would distract the mind, anything nga mo babag sa tungon-huna, must be cast out ato nang ipagawas and left behind ato nang biyaan, so that we, like Abraham, can go from here to yonder. Muna gihimo ni Abraham. Now, for Abraham, the place of worship was not here in the valley with the young men. It was yonder on the mountain with the Lord. Mauna ang pagsimba ni Abraham. So, if I am going to worship, ako must move from here to yonder. Parehas ni Abraham. So, the only way I can do that is separate my mind from any that would hinder it from being totally given over to Him. Kung mahimo lang ang bugtong paagi nga makahimo ta ini nga kinahanglan mabulag ang atong huna-huna gikan sa kanang kulang-huna nga makababag sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ingon din sa Romans 12:2 and 2 Corinthians 10:5, puro man sinulat ni Paul, ato lang ni basahon niya sa Romans 12:2. Kamay basa na Romans 12:2. Read. Second Corinthians chapter 10 verse 5. Read. Okay. Mao nag-iingon ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2 siya. Ug ayaw pagpahiuyon niining kalibutana apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna aron inyong masuta unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Bisan kita save, no? Bisan ikaw save, wala og giingnan ta nga usbag yun na imong hunahuna. Yun diri. Og ayaw pagpahiuyon ni kalibutan na apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa iyong hunahuna. Bag-ohon gyud nato atong hunahuna. Then ingon diri sa 2 Corinthians 10:5 si Paul mangyapon gisulat ani siya nga nagalumpag sa mga panghunahuna og matag hataas nga butang nga nagapataas sa iyang kaugalingon batok sa kahibalo sa Dios o nagadala ngadto sa pagkabinihag sa matag hunahuna ngadto sa pagkamasilugtanon ni Kristo. Mao na ang gisulti ni Paul. So ako pangutana karon sa matag usa, what occupies your mind when you come to worship? Unsa may nag-occupy sa imong hunahuna ni karon nga niata nga magsimba? What has had your attention in this service? Imong attention, unsa may imong attention karon nga nagsimba ta sa atong buhi nga Dios? Ikaw ra matubag ana. Number 5. Worship self-denial. Worship self-denial.
Now, when Abraham told the young men, katong duha ka kauban niyang young men, that he was going up to worship, he knew what it meant. Nahibalo si Abraham unsay ipasabot nga ingon sa adto ko kay mag-worship. Abi nimo, by the way, kanang verse 5 sa Genesis 22 verse 5, kanang worship, first pa na nga nasulat din ha in the Bible. First nga nasulat diha nga na-worship. So, ingon nito, when Abraham told the young men that he was going to worship, he knew what it meant. Kabalo siya kung sa bot pasabot, ang pag-sacrifice sa iyang anak. Dito pinagi sa sunugon na sulugon. Now, this was nothing less than absolute self-denial. Nganong self-denial man ni siya on the part of Abraham. Tungod kay iyang gitugyan ang iyang kagulingon sa kabubuton sa Dios. Wa na siya magbali-bali sa iyang kaugalingon nga kabubuton. Wala na niya baliha ang iyang kaugalingon pagbati. Iyahang i-sacrifice naa sa iyang hunang-huna, sa iyang hunang-huna nga iyagyong i-sacrifice ang iyang anak. Ang iyang desires, ang iyang tinguha, ang iyang kabubuton, ang iyang preferences, o ang iyang very future, iyahan ng gihatag aron ang Ginoo mahimaya. So, Abraham's worship was not about him. Abraham's worship was not about him. It was about the Lord. Mauna na ang pagsimba. It was about the Lord. Abraham did not seek to worship in a way that would allow him to be exalted. So, si Abraham, wala siya nangita nga simbahon niya ang Ginoo sa mga pamaagi nga matugutan nga mataas ang iyang kaugalingon. Ma-exalted siya. He worshiped in a way that brought all glory to God. Nagsimba siya sa Ginoo sa mga papaagi nga mahimaya niya ang Ginoo. So, maoonta na kanunay ang atong hunahuna sa pagsimba. In other words, Abraham lost himself in the person of God. Abraham forgot about self. Si Abraham, murag nalimot na gyud siya sa iyang kaugalingon o ang iya lang gibuhat ang butang nga unsay makahimaya sa Ginoo. Muna gihimo niya. So, the believer, kita ni, the believer that worship, ang believer nga musimba, kinahanglan must learn the truth of Philippians chapter 3 verse 3, which says, kamoy basa ana, Philippians chapter 3 verse 3, read. So maunang giingon dos Philippians 3 chapter 3, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Hebalo pa ka nga, when we are saved, nitong panahon nga naluwas ta, dunay spiritual circumcision nga gihimo sa Ginoo diri nato. Nga kanang circumcision putlon man na ang kwan sa lalaki. Ang kanang spiritual circumcision gihimuan sa Ginoo og separation, na separate niya ang atong kalag ug ang atong espiritu. Gi-separate na siya. Mao na spiritual circumcision. Unsa may effect ana na siya? Ang effect ana na siya is sa wala pa ng spiritual circumcision, ang sala sa body i-assume sa kalag. Makasala ang body karon, i-assume sa kalag. Makasala pagkaugma, i-assume sa kalag. Now, tungod anang spiritual circumcision nga gihimo sa Ginoo, taliwala sa body o sa atong kalag, unsay makasala ang body sa body rana, di na makalusot dito sa kalag. Kaya ang kalag nato sa save, naaman diha ang Holy Spirit. Mao na spiritual circumcision. Ingon tayo,
For we are the circumcision which worship God in the Spirit, mo nang isimba ta sa Ginoo sa Espiritu, pinagis po sa Dios, and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So, if we would worship the Lord, then we must not come to Him full of ourselves. Dili ta moadto sa Ginoo nga puno ta sa atong kaugalingon. We must come to Him full of the very thing that delights His heart. Doon ta sa Ginoo nga puno ta sa mga butang nga makapalipay sa kasing-kasing sa atong Dios. Abi ni mo no, ingon ani, wala na laing makalipay sa kasing-kasing sa Ginoo kana lang iyahang atong simbahon ang bugtong niyang anak nga si Jesus Christ. One more than one occasion, usa ka occasion na ingon ang Ginoo, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Mula isulis pulos Ginoo. So, God is infinitely delighted with His Son. Ang Ginoo, God the Father, wala na undang nga malipay gud siya uban sa iyahang bugtong anak. So, if I will enter the presence with a mind and heart full of Christ, if I will speak of the glories of His darling Son, Jesus Christ, if I will praise Jesus Christ with all my heart, my worship will rise before the Lord like a sweet incense. Kabalo kag sweet incense, kalabitang incense, then sunugon, then ang aso ana, humot kayo. Ingon ana ang moabot dito sa langit. So, ingon ana ang moabot dito sa langit, ang balikon, if we will enter in the presence of God with a mind, heart full of Christ, if I will speak of the glories of His darling Son, Jesus Christ, if I will praise Jesus Christ with all my heart, ang imong pag-worship, ang akong pag-worship, mukayab na sa taas, dito sa Ginoo, sama sa matamis ng aso sa incense. I am simply reminding us, kita tanani, that worship is never about us. Balik ko na ko. I am simply reminding us that worship is never about us. We cannot worship as long as we are focused on ourselves. So, if we would worship the Lord, we must cease to exalt self. Kung gusto ta mo simba sa atong Ginoo, kinahanglan mo undan ta og pataas atong kagalingon, and we must focus on exalting God and God alone. Real worship happens when we forget ourselves and focus to God for His glory. So, hinumduman na to na siya. Ha? Ang tinuod nga pagsimba, mahitabo na kung ato bang kalimtan na ang atong kaugalingon, then nakapokus sa Ginoo, aron mahimaya nato ang atong buhi nga Dios. Number 6, worship service. Worship service. So, mao ni siyang nahitabo. Abraham climbed that mountain with Isaac. So si Abraham misaka dito atong bukid sa Moriah, kuyog si Isaac. Dayon Abraham answered Isaac's fears. Si Abraham gitubag niyang mga kabalakan ni Isaac, kay mo si Isaac, na naman ang halaran nanang mga kahoy. Asa man ang atong ihalad ani? Muna tubag niya. So, Abraham took his son, bound him, kulag nagyuda, bound him, and placed him on the altar. Kanang altar, nga magsimba ka,
ang ilang gihimo na kaniadto magtapok ko sila bato. Bato na ipataas na siya, pataas na siya. Pag humana na naa siya, na tapok ng bato, na elevate na gikan sa yuta, ibutang ditong kahoy na dahil ang katong i-sacrifice nimo imong gapuson, ipahigda nimo dito. Mao na nga kaning atong altar taas ni dia sa salog. Ingon ana ning altar kanadto mo nang taas ni siya. Mao ni siya, mao na ingon ta mag altar call ta diri ta mag altar mari ta diri ng altar call. So mao na ang gihitabo niya si Abraham misaka dito sila sa bukid sa Moriah o bani Isaac. Dayon ay pangutana si Isaac ni Abraham. Then paghuman adto si Abraham iyahang gigapos si Isaac. Then gibutang niya sa altar. Sa tupaog mao ni ang altar kaniya siya. Nana ni siya ay kahoy, gigapos niya si Abraham, agapos niya si Isaac. Gibutang dito sa ibabos kahoy, kay sunugon na niya. Pag humanan na siya, kuha siya sa iyahang punyal, kay iyahan ng patyon si Isaac, aron paingon na sa pagsunog niya. So, kay mao man na ang intention sa sacrifice, mao man na ang intention sa pag-sacrifice sa iyang anak, nato sa Ginoo. Abi nimo no, pag-ana niya sa iyang punyal, iyang kurta siguro, sundang baka ang hait kayo, abi nimo no, ning intervene ang Ginoo. Ning babag ang Ginoo, dahil gitagaan siya ram, laki nga karniro, gitagaan siya laki nga karniro, alang ni Abraham, aron i-sacrifice ni Abraham, puli ni Isaac. Ito ay laki dito nga, nakita dito nga, ang iyang sungay nagapo sa mga sagbot mautoy gihatag sa Ginoo nga i-sacrifice in place of Isaac. In the end, Abraham's worship served to glorify God alone. Mauna ang pagsimba. So, Abraham's faith, an act of selfless worship, delighted the heart of God. Ang pagtuo ni Abraham ug ang iyang buhat nga wala na siya magbali-bali siyang kagulingon sa pagsimba niya sa Ginoo, abi nimo, nalipay ang kasing-kasing sa Dios. It also brought a statement of appreciation from the Lord. Giday gyud sa Ginoo si Abraham. Now, mabasa nato na diha, when we devote ourselves to selfless worship, we bring glory to Him. Psalms 50:23. Kamoy basaan ang 50:23. Read. So mao na gisulat ni sa salmista nga gisulti sa Ginoo. Ingon diha ang Psalm 50:23 ingon siya, si bisan kinsa nga nagahalad og pagdaig nagahimaya kanako. So kung mosimba ka dinhi, nahimaya ka sa Ginoo. Kung mosimba kag Miyerkules, mahimaya gyapon ang Ginoo. Amen. Ingon diri, si bisan kinsa nga nagahalad og pagdaig nagahimaya kanako, og kaniya nga nagahanay sa iyang pagkinabuhi nga matul-id ako mopakita sa kaluwasan sa Dios. So, number 7, this is the last point. Worship's satisfaction. Worship satisfaction. God will be no man's debtor. Ang Ginoo wala gyud na siya utang. Dili gyud na muutang siya sa tao. Dili gyud siya muutang sa Ginoo. After Abraham's demonstration of absolute faith in God, God gave Isaac back to him. So mao na nahitabo.
ang Ginoo dili gyud na mangutang sa tao. Pag human ni Abraham o pagpadayag sa iyang hingpit nga pagtuo sa Ginoo, din ang Ginoo gibalik si Isaac ngadto kaniya. So, wala ni ang nahitabo ani. Niadtong si Abraham nga misaka dito sa bukid sa Moriah, abi nimo masabtan nimo nga bugat kaya kasing-kasing. Siyempre, gadala siya siyang anak, then at tuon nito sunugon. So, mauna ang nahitabo ni Abraham. Abraham ascended that mountain with a heavy heart. Pero, ang iyang at tuon nito, iyang pasidunggan ang Ginoo. But honoring God would cost him his son. Pagpasidungog niya sa Ginoo, mismo iyang pinanggang anak, mao'y sunugon. He obeyed God, and in return, God rewarded Abraham. So, mauna na ito po. Misunod siya sa Ginoo, o ang balos ana ang Ginoo, gitagaan siya gante si Abraham. Gitagaan siya reward sa Ginoo. He might, ingon ani ang nahitabo, he might have climbed the mountain. So, posible nga, pagsaka niya dito atong bukid sa Moriah, abi nimo na makaingon ta nga balaan siguro siya, pero murag pildi na siya daan ba? Pildi na siya daan. But he came down niya atong paghuman sa iyang sacrifice dito. He came down, dako kay ang kalipay, then nagpasalamat siya sa Ginoo. So, mauni ang other observation na to nga samtang may adto siya atong bukid sa Moriah, siguro masabtan na to nga murag mapangutana gud niya ang mga pamaagi sa Ginoo ba. Mapangutana gud siguro niya ang pamaagi sa Ginoo. Nga ano pa gud mi iyang anak pamangyo ipasulog dito, ipasacrifice. So, pero pag human niya adto, pag naog niya dito, when he came back down, nakasabot siya nga ang Ginoo mas maayo gyud diha kaniya. Mas maayo gyud diha kaniya. Another observation is that kadtong pagsaka niya sa bukid sa Moriah, nga andam na niya nga i-sacrifice Isaac on the altar of sacrifice, di nato gyud siya masabtan nga grabe gyud ang iyang pagbati. Pero pag human atong pag-sacrifice niya, he came back down more thankful than ever for Isaac. Pag human niya sacrifice, nagpasalamat gyud siya sa Ginoo nga si Isaac giuli pa gyud niya. Giuli pa gyud sa Ginoo niya. So, when Abraham placed Isaac on the altar, God gave him back, and Isaac was more precious than he had ever been before. Katong gihatag na sa Ginoo, giilisan pag-sacrifice niya ni Isaac, giilisan sa Ginoo og katong laki nga karnero. Pagman giuli si Isaac ngadto ni Abraham, si Isaac bililhon na kayo ngadto kaniya ngadto panahon na. Mo lang nihatabo. So, one of the greatest blessings, you can follow that in the screen. One of the greatest blessings of genuine biblical worship is that it brings manifold blessings of God back to the believer. See? So, usa sa mga dako kayong mga panalangin sa atong tinuod o pagsimba nga pinagis Biblia, maunang magdala na og pilo-pilo nga mga panalangin sa Ginoo balik ngadto sa believer. Ug ato ning i-personalize ni kung ang imong pagsimba genuine biblical worship naghatag nig pilo-pilo nga panalangin gikan sa Ginoo, balik kanimo. Balik kanimo.
God will honor those who honor Him. So, mao lang akong balik kon diri nga kung mahimo para daghan ang panalangin sa Ginoo sa matag usa, musimba ta diri Wednesday. Aron daghan po ta diri ang kasagaran mo simba diri gawas akong pamilya silang Mr. and Mrs. Margaha, yang mga kauban. Kana po untang uban, simba po mo diri kay ang atong tinguha nga papanalanginan ta sa Ginoo. Mao man na itong gusto. So, nga balik ko nako nga ang Ginoo pasidunggan niya kadtong kinsa mo pasidungog niya pinaagi sa pagsimba. When we are willing to sacrifice all that we have and all that we are and all that we care about on the altar of His glory, He will respond by blessing us and using us in greater ways than we could ever imagine. Nahibalo man siguro ka sa dugay naman ng panahon na ang gihimo ni Abraham. Tanawa ng kaliwat niyan, hantod karon na apa. Hantod karon ha. Sa tibok kalibutan, kanang Israel gamay ra kay na. Ngano man ang Israel naman di man Abraham. Si Abraham nanganak ni Jacob. Then si Jacob nakigbugno siya angel. Pagkabugno niya angel, kanang buntag na, nakahibalo man si Jacob nga, ang Ginoo man siguro ni, angel man, ingon ang angel, buhian ako. Dili yun buhian ni Jacob ang katong angel nga iyang giaway. Katong halo, kuan sila, gaaway sila ba? Antod nga, niadtong panahon na, ang iyang ngalan Jacob, giilisan og Israel. Mao nang nasod sa Israel. Okay. Sa tibok kalibutan, murag tuldok ra kay ng nasod sa Israel. Murag equivalent sa ato, murag Mindanao ra siguro na. Dako lang gamay sa Mindanao o gamay pareho dako pa bang Mindanao. Pero sa tibok kalibutan, dagko kay nasod ha, Great Britain, United States, China, mga unsa pa nagdagkong nasod din ha. Militarily, sa military ba? Sa tibok kalibutan, number 8 na ang Israel sa pinaka-powerful sa tibok kalibutan. Gamay kay nga nasod. Kano man na? Namin Ginoo dihagod. Nang Ginoo. So, God will honor those who honor Him through worship. When we are willing to sacrifice all that we have, all that we are, and all that we care about on the altar of His glory, the glory of God, He will respond us. Mutubag ang Ginoo, panalanginan ta. Blessing us by blessing us and using us in greater ways than we could ever imagine. Nga dili nimo mahula-hula pa. The greatest key to having God's power and presence manifested in our lives is worship. Balik ko na ko niya. The greatest key, ang dako kayong labi, nga maangko na to ang gahom sa Dios. Maangko na to ang presensya sa Dios, nga ipadayag sa atong kinabuhi kung magsimba ta sa tinuod na tong Dios. Kanang tinuod nga pagsimba. If we could just learn to take all that we are and yield it to all that He is, we would enjoy greater spiritual blessings than we have ever dreamed of. So, if we could learn to offer up real worship, kung makaton lang ta pagtanyag sa tinuod nga pagsimba sa atong labing kamahanan nga Dios, pasidunggan po ta niya. He will also honor us uban sa iyang daghang mga panalangin. As we respond in worship to all that Jesus is, and as He is revealed in the Word of God, God respond by doing for us what He did for Abraham. Balik ko na ko. 1
kung sa panahon nga morispanta pagsimba sa tanan kung kinsa na si Ginoong Hesus. Kung kinsa si Ginoong Hesus nga gipadayag dinhi sa pulong sa Ginoo. Gipadayag dinhi sa pulong sa Dios. Abi nimo, ang Ginoo mo tubag pinagi sa paghimo niya diri kanato sa unsay gihimo niya ni Abraham. Ug nahibalo kag unsay gihimo sa Ginoo ni Abraham. He gave us the Son in greater measure. Gihatag sa Ginoo, God the Father, ang iyang bugtong anak Jesus Christ sa dili masukod nga mga pamaagi. That is, He gave us a greater appreciation of the person of Jesus Christ and the gifts of Christ. Yan ang gihatag diri kanato ang dako kay nga to pagdaig sa in the person of Christ o ang gasa ni Jesus Christ diri kanato. When we worship Christ in light of His death, kani, you can follow that. When we worship Christ in light of His death by shedding blood on the cross, the cross becomes more precious. As we worship Him in His resurrection becomes more precious to us. As we worship Him for grace, as we worship Him for His love, as we worship Him because we are saved, as we worship Him because He gives us eternal life, He gives us heaven, gitagaan ta gisiluhan ta sa balang Espiritu, gitagaan ta ning Biblia, na ata na membro aning church, and everything else He has given us in Christ. Those things become infinitely more precious to us. Kaning tanan mahimo ni bililhon kaayo diri kanato. When we give God pure worship for who He is, kung tagaan nato ang Ginoo og putli kay nga pagsimba kung kinsa na ang Dios nga ladis Biblia and what He has done for us, unsa iyang nahimo di kanato. Abi nimo kung ato siya simbahon, tupagon ta niya paghatag ngadtong mga butang balik ngadto kanato in greater degree. In greater degree. So, it is not that we have more of those things, it is that those things become more real and precious to us. That is one of the great benefits of true worship. Muna na siya. Muna yung katapos ng slides. Abraham's worship honored the Lord. He placed all that he was and all that he had on the altar of submission and humble obedience to the God who loved him and saved him. In response, God blessed Abraham in ways he could never have imagined. O maprob na nato karon. Hantod na ning panahon na ang Israel na agihapon, the existence gihapon. Na itong panahon sa na kamatayon ni Jesus Christ, na scattered na sila. Abi ni pila ka tuig na sila scattered, wala sila nasod. 1,600 years. Wala sila nasod. Nakatag na sila ng uban sa Pilipinas. May gani atong presidente sa si Manuel Quezon, nag-offer god siya. Nag-offer siya sa mga Israel nga, diri mo po yung Pilipinas. Abi ni mo, karon, hantod karon, nagpasalamat gyapon ng Israel sa Pilipinas. Doon na dito sa Israel, doon na yun tayo, kuha dito kanang murag semblance ba sa tabang sa Pilipinas ngadto sa Israel. Na karon doon sa mga problema sa Pilipinas, papang din ng Israel. Mutabang na sila. So, paghuman na 1,600 years adtong 1948, nahimo na po siya balik nga nasod.
o hantod karon, naana ang Israel sa Middle East. Powerful nation, ug mauna ang usas ti mailhan sa pagbalik sa Ginoo. Mao na bantayan nato. Now, have you examined your worship in light of what we have learned from Abraham? Are you worshiping him as he is revealed to you in the Word of God, the source of worship? Are you absolutely submissive to his will? Is your worship sacrificial? Are you practicing self-denial and separation? Does your worship serve the Lord by glorifying him? Does your worship provide satisfaction as he becomes more precious to you? Or is there room for improvement in your worship? If the Lord has spoken to you about your worship, come to him today and let him work in your heart to bring you to a place of placing biblical worship. Dindog ta mag-abot ha. Amahan na malangit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kayo sa matag usangan niya karon. Salamat sa imong paghatag na mo o pagtulunan sa tinuod nga pagsimba kanimo amahan. Salamat kay Ginoo sa imong gihatag nga mensahe sa imong mga anak. Amahan, akong gipangamuyo nga kini nga mensahe, Lord, mulugdang ni sa kasing-kasing sa matag usa. Akong gihangyo ang matag usa, you can come to the altar, you can kneel down there, pwede ra ka maglingkod, paki-istorya sa Ginoo, pangayo sa Ginoo sa tanan nimong gikinahanglan. Dako ang atong Dios. Ang atong Dios gamhanan siya o dako ang iyang kaalam. Atong buhaton na nini nga kahapon. Let's do it. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Ang imong mga anak, Lord, na naadiha sa ilahang mga lingkuranan, wala ko kahibalog unsay ilahang pakikihinabi diha kanimo amahan. Apan ako nasayod, ikaw Dios, mutubag yun sa tanan na mong pag-ampo. Amahan mo langit nun, isip maoy imong tugutan nga magdumala nining mga katawhan, Lord. Akong gipangamuyo nga ikaw nga among Ginoo magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, akong gipangamuyo nga ikaw nga among Dios gamhanan the entire universe, maghimo sa imong naong nga magsidlak kanha sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya kanha sa matag usa. Katulo amahan, akong ipangamuyo nga ikaw nga among Ginoo magmaya sa imong panagway nganha sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Ning katapusang mga adlaw amahan, akong ipangamuyo lig-una ang mga pagtuo sa imong mga anak, Lord. Among ipaabot ang imong pagkuha kanamo in rapture amahan ug amo nang gikalipay magpaabot matag adlaw. Dios nga langit nun, proteksyon panalangin ang imong mga anak. Kini akong pag-ampo, pangaliw po kanimo. Ang tanan ini, ako nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Akong buktong personal ng manluluwas. Amen. Okay, likot ta. Minut ta. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo nga nawali karong kahaponon. Amen. Now isip sa atong pagtapos karong sa atong panimbahon, ako hanyo na matagusa manindugta. And we're going to sing our last song this afternoon, and we're going to sing Leaning on the Everlasting Arms. Amen. What a fellowship, what a joy divine. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace in my leaning on the everlasting arms, leaning
safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. Verse 2. Oh, how sweet to walk in this spewing way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day. The everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. Last verse. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. Once again, maayong hapon sa Matagusa, ug daghan kayong salamat sa iyong presensya karong kapunon. Amen. Og karon nato iduko to mga ulog, magampot ta. Buhig balaan nga Dios, makagahom sa tanan. Tagiya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Lord sa among panimbahon karong kahaponon. Salamat Lord for using our pastor sa pagdala sa imong pulong Lord sa preaching service. Salamat Lord bisan pa sa kinabuhi ni Abraham ni Isaac, nasayon mi Lord kung unsa ang tinud-anay nga pagsimba diha kanimo. And we are praying, Heavenly Father, nga kato nga pagtulunan matusok to sa muna-hunaw kasing-kasing nga Lord, that we will strive hard for a genuine worship ngadto sa imuha. We're praying, Heavenly Father, nga samtang kami mag-aatubang nining mga hinapos nga tuig, amo ginapray kanimo Lord nga mas ma-intensify pa mo pagtuo diha kanimo. Mas mahimo kaming faithful Lord bisan pas pagpangalaga diha kanimo. We're praying Lord that it will be our heart's desire to serve you more sa labinas pagpangalagad kanimo sa pagsimba mahan. Lord God, and as we end this service, we pray, Heavenly Father, that you're going to bless your people this afternoon. You're going to bless them, Lord, hantod sa lain na pod nga semana sa among kinabuhi. For those who will be going on travel, O God, we are praying, Heavenly Father, for their divine safety, O God. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa sa matag panginabuhi, sa matag Kristohanon, you're going to safeguard, Lord, and protect everyone, and mag-bless pa bountifully ang matag usa. Kining tanan namahan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kangturan. Amen.